Hanapin niya doon at pag nahanap niya, hanapin niya at magkita kaming dalawa. Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin. Kapag hindi niya nakita sa mapa ng karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang promotor sa wala kang naiintindihan. Who is this, Kong? Si Commodore Tariela po? You're talking about him? Ano ka mo? You're talking about Commodore J. Tariela, the spokesperson po ng PCG on the West Philippine Sea? Yes, I'm referring to him because hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan sa committee hearing na kung saan nagagamit ang complexity ng South China Sea. Bigla niya sinabi, traitor ako. Meron ka bang nakita ng spokesperson ng, ano ba yan, Philippine Coast Guard? Opo. Gusto ko hanapin niya sa patalaan, sa libro ng patalaan ng karagatan sa mundong ito, kung meron siyang makikitang South China Sea. Sa atin meron, sapagkat tayo ginawa natin yun. Hindi ko sinasabi na ikinakailangan natin yung karagatan na yun. Sa atin yun, kahit walang pangalan. So, yun narinig niyo po yun, no? Kasi sinabi ni Marcoleta na doon sa TRICOM hearing na South China Sea nga yan. Hindi daw po West Philippine Sea. Sa totoo lang, si Marcoleta lang po yung nagsabi niyan, no? Gusto niyang iligaw, no, yung isipan ng mga Pilipino, no? Kasi noon pa man sa panahon ni Pinoy, ang tawag na po diyan ay West Philippine Sea, 'di ba? West Philippine Sea, hindi South China Sea. 'Di ba? Hindi mo masisi si Tariela kasi matagal naman ang pangalanan niyan. Ang tawag ng mga Pilipino diyan ay West Philippine Sea. 'Di ba? Ngayon, kung i-check nyo sa mapa, kung ang nakalagay nga doon ay South China Sea, 'di ba? Hindi po tayo sanay doon. 'Di ba? Hindi po tayo sanay. Oo. Pero kung titingnan mo, pagmamay-ari naman po talaga yan ng Pilipinas na pilit sinasakop nitong mga kulangot na mga chikwa na to. 'Di ba? So, Marcoleta, sana naman tigilan mo na yung yung alam mo yung panlilin lang sa mga Pilipino. 'Di ba? Kasi kahit ngayon sa presyo ng bilihin nililin lang mo yung mga Pilipino. 'Di ba? Hindi porket lawyer ka, gagamitin mo na sa sa panlilin lang. Gamitin mo naman sana yung pagka-lawyer mo sa tama. 'Di ba? Ganun 'yun. Halatang halata naman na maka-China ka Tapos sasabihin mo, isa ka sa nakikipaglaban. Wag nga kami. 'Di ba? So ito po yung bibigyan natin ng reaction ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, meron po tayong Facebook page dito. Ayan po, Ballpoint Man 2.0. And syempre mga pre, meron din po tayong TikTok. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan same lang naman po yung pangalan, Ballpoint Man 2.0. And syempre mga pre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Okay? And also ring the notification bell. Yan para kompleto recados po tayo. 'Di ba? So eto na, no? At napikon po. Pikon na pikon itong si Marcoleta kay Tariela. 'Di ba? Sobrang pagkapikon. Parang ang pagkapikon, alam nyo si Marcoleta, pikunin nito 'Di ba? Katulad na lang nung sila ni Attorney Enzo Recto, medyo hindi naman nagkasagutan may kaunting pagdidebate. 'Di ba? Napikon po si Marcoleta doon. Pikon na pikon. 'Di ba? And then ganun din yung nangyari dito ngayon kay Tariela. Napikon siya. Di namin masisi si Tariela, no? Na alam mo naman yung tao, mahal niya yung bansa. Mahal niya yung Pilipinas. Hindi yung mga chikwa. 'Di ba? Akalain mo, Marcoleta, ito masasabi ko kay Marcoleta. Akalain mo, yung tao, pinagtatanggol niya yung bansa natin. Kahit nga nung may nagkabungguan dyan sa West Philippine Sea, nagtatanggol talaga yan para sa mga na-abuso doon. Pero si Marcoleta, sabi niya, kaisa siya sa pinaglalaban ng bansa. Pero, noong may naputulan ng hinlalaki, yung mga inapi-api yung ating mga nandyan sa West Philippine Sea, nagsalita ba? Nagsalita ba siya? Ipinagtanggol ba niya yung mga Pilipino na inapi doon? Wala po tayong narinig. Tapos gusto nyo, ibubuto nyo. Huwag nyo, panlilin lang yung sinasabi mo, Marcoleta, na sasabihin mo, kaisa ka sa laban. Di totoo yun.
Totoo yan na hindi po, ako, ang tingin ko kay Marcoleta, hindi po siya kaisa sa laban. Diyan sa West Philippine Sea na yan. Diba? Bakit? Magaling magkunwari pero ito po, no, bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong panggigigil niya dito kay Tariela. Ayan pakinggan po natin ito. Good morning. Recently, you were quoted as saying that there's no such thing as the West Philippine Sea. What did you mean by this, Congressman, exactly? Para medyo malinaw po sa atin lahat. Ang sinasabi ko dyan, technically speaking, yung West Philippine Sea, tayo lang ang kumikilala doon. Yes. Sapagkat yun ay nagsimula nung pumunta rito yung Secretary of State Hillary Clinton. Okay, pagpalagay natin, tayo yung kumilala. Tayo yung kumilala, tapos i-connect natin yung sinasabi ni Marcoleta na kaisa siya sa laban. Okay, nandun na tayo. Kinikilala natin yung West Philippine Sea. Tayong mga Pilipino. 'Di ba? Tapos ihalo na natin yung sinabi ni Marcoleta na kaisa siya sa kung ano man pinaglalaban natin. 'Di ba? Pero noong may mga nasaktan diyan sa West Philippine Sea ng mga Pilipino, Marcoleta, ikaw ba'y nagsalita para sa kanila? Ikaw ba'y pinagtanggol mo ba yung kapwa natin Pilipino? Kasi wala kaming wala kaming narinig Yun ay tanong yun Pinagtanggol mo ba, Marcoleta? Nagtatanong po ako. Meron ka bang pinagtanggol? Kasi sinaktan na yung mga kapwa natin Pilipino Sinabihan mo ba yung mga chikwa? Oy, magsitigil kayo mga chikwa. Sobra na yung ginagawa nyo. Nananakit na kayo, naninira kayo ng gamit, binubunggo nyo yung mga sasakyang pandagat ng mga Pilipino. Inaabuso nyo yung mga Pilipino. May ganun ka bang banat? Kasi kung sinasabing kaisa ka sa laban, bakit parang takot ka sa mga inchik na yan? Hindi ko sinasabing bugbugin mo yung mga yan. Ibig kong sabihin, yung komento mo. Anong komento mo? Ano yung banat mo sa mga mananakop o naninira? Wala! Nga. Tapos sasabihin mo, kaisa ka sa laban? Sinong nililinlang mo? Kaya, nabansagan na itong si Marcoleta, actually marami akong nababasang comments na si Marcoleta ay isang manlilinlang. Diba? Tuloy natin. Kasi ang nagbanggit ng West Philippine Sea. So mula doon ay gumawa ng executive order yung dating Pangulong Pinoy at doon ay sinabi niya na meron tayong West Philippine Sea. Alam mo naman yung mga kababayan natin, imbes na pakinggan nila yung katwiran, paano kasi yung isang Commodore bigla na lang nagsalita na ako ay traitor. Saan ka naman nakakita ng Commodore na ganyan? Kung Commodore siya talaga, basahin niya yung libro. Sinabi niya doon na ikaw ay traitor. Bakit? Kasi kung i-connect po natin yung lahat mga pre, kung i-connect po natin yung mga nangyayari simula po noong 2024, no? Si Marcoleta po ay walang pagtatanggol sa mga Pilipino. 'Di ba? Wala. Tapos nakakaduda Tapos sasabihin niya siya ay kaisa sa laban ng mga Pilipino. 'Di ba? Wait lang. Sasabihin niya kaisa siya sa laban ng mga Pilipino. Maniniwala po ba kayo doon? Isa na naman pong panlilinlang. KO! Diba? Sa mga presyo pa lang ng bilihin, nilinlang na po yung mga Pilipino. Ang dami pong napaniwala na yung ating bell pepper, 1,000 yung kilo. Yung silin sigang, yung bell pepper po ay 45 daw po yung isang piraso, tapos 1,000 yung kilo. Yung siling sigang, which is yun yung siling green, ano daw po, 10 piso yung isa, tapos ang kilo ay 600. Tapos yung kamatis daw, nasa 20 ba yung nasabi niya? 25 to 30, parang ganon. No, and then ang kilo ay 400. Overpriced masyado ito si Marcoleta. Kaya nga, tinatawag ko itong manlilinlang 'Di ba? Nililinlang po tayo. Nililinlang yung mga kawawang Pilipino na, alam mo yun, yung madaling mapaniwala. 'Di ba? Tayo, okay lang Kasi pag sinabi ni Marcoleta, i-check muna natin kung, teka lang, 600, yung kilo ng siling green, tapos 10 yung isa,
Chinik ko po, namalengke ako eh. Sinubukan ko kung totoo ba talaga yung sinabi ni Marcoleta. Hindi eh. Siling-sigang 1 piraso, wala pang piso. 40 cents lang. O di ba sinungaling ka? KO. Kung saan nakasulat ang lahat ng karagatan dito sa planetang ito. Meron ba siyang mababasa ang West Philippines? Hindi ko sinasabing huwag tayong magkaroon ng ganung katawagan. Pero ang sinasabi ko, yung West Philippine Sea, ito yung exclusive economic zone. Kaya ko lang sinabi yun, sapagkat nung pinatawag ang mga vloggers, ginagamit daw yung kung sino-sino yung vloggers, mga fake news. At sabi ng Tayo pa yung fake news. Tapos yung mga kilala mong vlogger na DDS, hindi fake news. ng CICC, kailangan i-educate natin ang mga Pilipino. Okay naman yun, sabi ko, tama na educate natin ang Pilipino sa komplikasyon at sa complexities ng bahagi na yan ng ating karagatan sapagkat marami ang hindi nakakaintindi dyan. Kung magbablock sila, hindi nila alam ang tuntunin at pinagmumulan, napapahiya lang tayo kasi hanapin ng mga vloggers ng ibang bansa halimbawa. Ano ba pinagtatalong ng West Philippine Sea? Hindi naman nakasulat yun eh. Pero kahit West Philippine Sea eh. Kung halimbawa, sige pagbibigyan kita Marcoleta, ang tawag mo dyan ay South China Sea, tama? Tapos pangalan natin ay West Philippine Sea. Okay, parang ganito lang yan eh. Ang pangalan nitong batang ito, ang totoo niyang pangalan ay Juan de la Cruz. Pero ang katawagan sa kanya ay Damanlilin lang. Parang yung West Philippine Sea, pagbibigyan kita. Oh, parang yung West Philippine Sea, kung ganun pala, nickname ng yung nickname lang, di ba? Tapos ang totoong pangalan, South China Sea, parang ganun. Pero dapat kasi kung saan tayo po sanay, no? Yun na lang yung itawag. Doon tayo sanay eh. 'Di ba? Kung yung pagpalagay natin yung nasa mapa talaga ay South China Sea. Okay. Pero simula nung si Pinoy po ang naging presidente, yun na po yung katawagan eh. 'Di ba? Oo. West Philippine Sea at doon po nasanay yung mga Pilipino. 'Di ba? Hindi naman po tayo nakikipagdebate sa Amerika, hindi. Ang nang-aagaw lang po ay itong China. Karapatan natin 'yon. Actually, nanalo na tayo diyan eh. Kaya nga kiniklaim natin na West Philippine Sea, 'di ba? Pero hindi kinikilala ng China 'yan. Gusto pa rin kunin at sakupin. O kung natalo sana tayo doon, 'di ba? Pwede namang sabihin, iwanan na natin yan, talo tayo eh. Pero panalo yung bansa. Pero pilit pa rin na inaagaw nitong mga chikwa na to. 'Di ba? Actually, titingnan ko nga ulit kasi may lumabas na picture noon eh. Noong mga nakaraang taon lang na merong hawak po yung ating mahal na Pangulo or nasa Malacanang yata ngayon na may mapa. Yung kauna-unahang mapa daw yun. So, gusto kong makita yun. No? Gusto kong re-research ko pa mga pre, no? Kasi hindi ko pa, hindi ko pa kumbaga, nahalungkat dito sa internet. Kasi yung mga issue na tinatalakay ko, iba, hindi po ako nakapokus talaga dito sa West Philippine Sea. Oo, iba po yung issue na tinatalakay ko. Pero ngayon, dahil medyo nagkakagulo-gulo, tingnan po natin yung mapa na yun, Pero gagawa na lang po natin yun ng content sa susunod nating mga video. Pero sa ngayon, ito po muna tayo, dito po muna. Focusan po muna natin. Kahit walang pangalan yun, Angelo, gusto kong ipakita, ipaalam sa lahat ng mamayan. Kahit wag nating pangalanan yun, atin talaga yun. Dapat kasi may pangalan tayo eh. Dapat pangalanan din natin kasi atin eh. Oo. Ating exclusive economic zone. Ang gusto ko lang, ipagtanggol natin ang ating sariling atin nang hindi tayo emosyonal at hindi tayo ignorante. Pipilitin natin dahil tayo lang ang gumawa ng West Philippine Sea. Mayari. Tayo nagkakaintindihan tayo. Tayo lang daw yung gumagawa ng West Philippine Sea. That's right. World community, the world community of nations, pagka tinignan nila yung South China Sea, wala silang makikitang West Philippine Sea sapagkat hindi naman natin pinasulat. Sino ba kasing nagsabi, ito Marcoleta, sino ba kasing nagsabi na nasa mapa yung pangalang West Philippine Sea? Diba? Wait lang, i-check ko. Pero mga pre, nung ginugil ko siya, kasi sabi kasi ni Marcoleta, wala sa mapa yung West Philippine Sea, no?
Pero nung ginugol ko siya, may mga lumalabas kasi dito na ganito, oh. Oh, yan. May mga nakalagay naman dyan, oh, West Philippine Sea. Dito sa ibang picture, West Philippine Sea. Diyan, oh. Meron ba? Oh. Medyo malabo, hanap tayo iba. Oh, diyan, may West Philippine Sea. So, ano to, Marcoleta? Fake ba to? Itong mga, fake ba tong, sinungaling ba yung Google? Oh, baka sabihin nyo rin ako, ha? Sabihan nyo rin ako, ay, si Ballpoint Man. Mr. Google din yan. Lahat po gumagamit ng Google, ha? Tandaan nyo po yan. O ano to? O, West Philippine Sea yan, di ba? Baka ito yon. Dito banda, wait lang, ha? Klaruhin lang natin. Klaruhin natin. Baka ito yung sinasabi ni Marcoleta. Na ito, kung titingnan natin, nakikita niyo yung arrow dyan. Ito yung West Philippine Sea. Okay? Hindi kasi ako expert sa mapa pero pinagbabasihan po natin Google. Okay? Oo. Tapos ito naman, sa labas ng West Philippine Sea, yun na yung South China Sea. Kasi kung titingnan po natin dito, ayan. O, diba? Ito banda is West Philippine Sea. Diba? Kita niyo po yan? O, ayan o. Ayan o. O, diba? Tapos baka dito, ito na yung South China Sea. Ngayon, paano to? Paano? Nasa Google kasi West Philippine Sea, diba? Nasa Google. Ayan o. West Philippine Sea. Tapos dito, kung titingnan nyo, yung South China Sea, nasa labas na. Labas na. Ito yung nasa loob. Siguro, Marcoleta, double check mo. Baka mali ka. Hindi man po ako expert pagdating dito sa mga mapa, ha. May pinagbabasihan lang tayo. Ayan, o. Katulad nito. Ano ba to? West Philippine Sea Skip. Yan. May pinagbabasihan lang tayo, eh. Diba? Klaro naman, eh. Ayan, West Philippine Sea, Yan, yung loob na yan. Yan yung West Philippine Sea. Tapos dito sa labas, baka yan na yung South China Sea. Kasi, ito yun, eh. Ito yung pinakita ko sa inyo, eh. Yan. O, diba? Klaro ba? Siguro, Marcoleta, tingnan mo ulit. Inuulit ko po, ha. Hindi po ako eksperto pagdating dito sa mga mapa na to. Oo, ganun lang. Di po ako eksperto, pero ako po ay nagbibigay lang ng opinion and reaction ko. Ha? Pero totoo pong si Marcoleta ay manlilin lang talaga. Totoo po yun. Kasi, ginawan ko na ng content yan. Bakit? Yung patungkol po sa mga prutas, gulay, na overpriced. Nalin lang ni Marcoleta yung mga Pilipino doon. Okay, so ito na. Tuloy na tayo dito sa pinaka-main topic natin. Pinakita ko lang sa inyo, ha. Para meron tayong pinagbabasihan. Okay? Tuloy natin to. Doon sa International Hydrographic Organization. Pero, yun yung nagtatala talaga. Yes. Parang halimbawa, gumawa ka ng dictionary, pinilit mo na sa sarili mo, gumawa ka ng isang kataga, ng isang salita. Ikaw lang, pinilit mo i-include sa dictionary. Walang kikilala doon. Ganun lang ibig ko sabihin. Yung mga kababayan natin, hindi mo na itatapos. Katulad niyan, yung ipinilit mo, Marcoleta, yung presyo ng mga bilihin na ganun kamahal. Ceiling green, sabi mo, 10 piso yung kilo. Yung isang piraso. Tapos, 600 yung kilo. Hindi namin kinilala yun. Dahil fake news ka dun. Diba? Ganun pala yung style mo, eh. Ganun pala yung palusot mo, eh. Pero nabutasan ka rin. Yung bell pepper. Siguro sa mga, sa mga palengke lang, pang mahirap na palengke. Walang ganung presyo, walang ganung kamahal. Na 1,000 yung kilo. Diba? Sa Save More, pwede. Hindi naman po lahat ng Pilipino bumibili dyan sa Save More na yan. Diba? Karamihan sa mga palengke lang, talipapa. Diba? Kaya yung sinasabi mong 1,000 yung kilo ng bell pepper, panlilin lang yun. Huwag mong ipilit kasi hindi naman talaga yun yung talagang presyo.
Oo. Taas baba ang presyo, pero wag overprice, uy. KO. Tanong ko ng pinag-uusapan, napakaraming komplikadong issue dito sa likod niyan. Ayoko napapahiya ang Pilipino. Ayoko pinagtatawanan Ayaw kong napapahiya ang Pilipino, ayaw kong pinagtatawanan ng Pilipino. ang Pilipino. Pero, ginawa mong katawa-tawa yung speech mo doon sa INC rally. Hindi ko na uulitin. Basta yung panlililang mo sa mga Pilipino. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo. Atin yan. Nilaban mo ba? Binakbakan mo ba yung mga inchik? Winarningan mo ba? Or di kaya binigyan mo na ba ng payo yung mga inchik? Hoy, sana naman kayo mga inchik, huwag naman ganyan. Kasi dapat, nilalaban namin yan, yung West Philippine Sea bilang amin, na para sa aming mga Pilipino. May mga ganun ba tayong narinig kay Marcoleta? Di ba wala? Yan. Yun. Pero wag tayo magpapakagago at magpapaka-ignorante. Katulad ng Yun na nga, Marcoleta eh. Ginagawa mong ignorante yung mga Pilipino. Di ba? Ginawa mong ignorante. Hindi ko alam kung sino yung mga nauto niyan. KO. Kasi ako hindi ko maniwalang overpriced talaga eh. motor na yon. Hindi pala niya naiintindihan na hindi pa siya nakasulat sa mapa ng mundo ng karagatan. Hanapin niya doon at pag nahanap niya, hanapin niya at magkita kaming dalawa. Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin. Kapag hindi niya nakita sa mapa ng karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang kumotor sa wala kang naiintindihan. Ayun, Who is this, Kong? Si Commodore Tariela po? You're talking about him? Ano ka mo? You're talking about Commodore J. Tariela, the spokesperson po ng PCG on the West Philippine Sea? Yes, I'm referring to him because hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan sa committee hearing na kung saan nagagamit ang complexity ng South China Sea, bigla niya sinabi, traitor ako. Congressman Mark... Meron ka bang nakita ng spokesperson ng, ano ba yan, Philippine Coast Guard? Opo. Gusto ko hanapin niya sa patalaan, sa libro ng patalaan ng karagatan sa mundong ito, kung meron siyang makikitang South China Sea. Sa atin meron sapagkat tayo ginawa natin yon. Hindi ko sinasabi na ikinakailangan natin yung karagatan na yon. Atin yon kahit walang pangalan. Kaya lang, huwag tayo magpapaka-emotional at magpapaka-ignorante na pipilitin natin ang buong mundo kinikilala yun. Hindi po. Kahit hindi kilalanin ng buong mundo, atin yun. Yun ang aking masasabi. Wala namang may sabi na wala namang namilit Walang namilit, Marcoleta, na ipinagsigawan natin, buong mundo, makinig kayo sa amin, kami ay Pilipinas, kilalanin nyo ito ito yung West Philippine Sea, dapat kilalanin nyo yan. May mga ganun ba? Yun lang yung tawag natin, pero hindi natin ipinipilit sa buong mundo. Another panlilin lang ni Marcoleta. Sino ba yung nagsabi na pinipilit natin? Meron bang ganong kwento? Meron bang nagsabi ng ganon? Wala. Atin-atin lang yun. Hindi natin pinilit yung Amerika, iba pang bansa. Oy, dapat kilalanin nyo to as a West Philippine Sea. Wala. Naku po. Please, malinaw po yun, Congressman Marcoleta. Paano yung Tariela na kumotor na yan? Yan ang bigla na lang gumawa ng vlog na sinasabing traitor ako. Ayan, Congressman, kung... Hindi mo matanggap yung ganong klaseng salita ni Tariela. Hindi mo matanggap, Marcoleta. Huwag kang balat sibuyas. Huwag kang balat sibuyas. Kung hindi ka talaga traidor, patunayan mo na hindi ka traidor. Ipagtanggol mo yung mga Pilipino na inaapi ng mga inchik. Baka sakaling palakpakan kita. Magbigay ka ng komento sa pang-aapi ng mga inchik sa mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Sa pang-aapi sa atin. Banatan mo sila. Hindi kita inuutusan pero kung talagang hindi ka traidor, dapat yun yung ginagawa mo. Hindi ka tahimik, dapat nagsasalita ka. Matatapang lang kayo sa kapwa nyo Pilipino Ang tanong, bakit? Bakit kaya? Tingnan mo, kaya ito yung nagpapatunay na maraming hindi nakakaalam dito, kaya nga komplikado ito. Sinabi ko nga at sinuportahan ko yung ICC, at si ICC na i-educate natin ang ating mga kababayan para hindi tayo napapahiya, para hindi tayo pinagtatawanan ng mga kalaban natin. Wait.
Akong bahala sa'yo. Yun. Congressman, yung West Philippine Sea na rin-refer po ng AO29 ni Pinoy, yung ano bang parts po yun? Ano ba dapat itawag natin doon kung hindi po yung actual terminology ng West Philippine Sea? Hindi, nasa sa atin yun kung gusto natin tawagin ng ganun. Pero sinasabi ko, wala pa sa patalaan sapagkat hindi pa kinakikilala ng mga ng global mapping institution. Ito nga yung Wala namang may sabing ganun na nandun na, nakasulat na doon. Wala naman Basta ang tawag lang natin, West Philippine Sea. Pero kasi, pagkakataon yun ni Marcoleta para pa mas umingay yung pangalan niya. Kasi syempre, pag kinontra mo talaga yung West Philippine Sea at binago mo yung pangalan, yung atensyon ng buong bansa mapupunta sa'yo, di ba? I think, yun yung isa sa intensyon ni Marcoleta na ang atensyon mapunta sa kanya kasi mag-i-election kasi, di ba? Gawa lang ng pakulo. Wala namang nagsabi, ito nakasulat na dun kaya ito na ay official na tinatawag na West Philippine Sea. Wala pong nagsabi ng ganun. Bigla na lang ito nagsalita si Marcoleta na ito ay South China Sea. Pwede mo namang hindi sabihin yan kasi unang-una, wala namang kontra patungkol dyan. Basta ang tawag lang natin ay West Philippine Sea. Yun lang yun. At hindi na natin ipinipilit sa ibang bansa na, ito tawagin niyo itong West Philippine Sea. Ito na yung official. Walang ganun. Pero gumawa ng ingay si Marcoleta. And then successful siya. Yung atensyon nga ng mga Pilipino napunta sa kanya. Kaya nga lang, kabaliktaran. Okay? Hindi ka iboboto ng mga taong medyo, alam mo yun, nalinlang mo. yung International Hydrographic Organization. Bakit hindi natin ipatala para lang makita talagang merong West Philippine Sea? Sapagkat pinagtatawanan tayo Alright, yung mga vlogger ginagamit West Philippine Sea. Hindi naman nakalagay sa patalaan. Di ngayon. Yun nga yung tawag nating mga Pilipino dun Wala kaming pake kung nakalagay yan sa patalaan o hindi. Doon na nasana yung mga Pilipino, pero hindi naman natin sinasabi na nakalagay na doon. Yun lang yung katawagan KO! Sayang to si Marcoleta, matalino sana to Sa totoo lang matalino talaga ito si Marcoleta. Kaya nga lang, yung katalinuhan niya po ay nagamit po sa mali. Sa panlilin lang ng mga Pilipino. Sila makita, i-google mo nga yung isang kalsada na Angelo, ikaw lang ang gumawa. I-google mo nga yung isang kalsada na Angelo, ikaw lang yung gumawa. Okay, try nating i-google yung isang mapa. Ewan ko kung sino yung gumawa nito. Try nating i-google. Nung ginugel po natin, ang lumabas ay, tanan! May West Philippine Sea. Sinungaling ba yung Google? Galing pa yan sa Inquirer.net. Ano pa? Ito pa, West Philippine Sea. Saan naman galing to? Newswatch Plus. Ano to, Marcoleta? Sinungaling yung Google. Ano ba tong Google na to? Ikaw talaga Google, sinungaling ka ikaw din Bulpuhin man, Mr. Google ka na. Pareho na kayo ni Sir Dan Fernandez. Okay lang, tawagin nyo kami Mr. Google. Feeling naman nila hindi sila nag-Google, klaro po yun, Huwag nang magbulag-bulagan. Ay, naku po. Tuloy tayo dito. Kailangan ba ng waste kung ikaw lang ang gumawa? Kailan po dito? Pero kailan po ba ulit mangyayari yung yung hearing on fake news po, yung probe on fake news para po mas maliwanagan po doon po yung inyong statement regarding this? Ewan ko kung kailan tatawag yung Troyco. Sila naman kasi na pinasisimulan nila ito Hindi pa nila kinikilala. Dapat sana pag-aralan natin. Sabi ko nga sa inyo, ano ba yung West Philippine Sea? Ano ba yung South China Sea? Ano ba yung saklaw ng international law? Ang dami nito Ang laki po ng kontrobersya ng sabihin ko. So, ayun lang po yung video, yun lang po. Basta, alam nyo na sa darating na eleksyon kung sino yung karapat dapat iboto. Ako, tinatansya ko pa ngayon. Hindi pa po kompleto. Tinatansya ko pa. Okay, so yun lang, at least na bigyan natin to ng reaction itong video na ito. So yun guys, syempre bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong meron po tayong Facebook page, yan, Ballpoint Man 2.0, and syempre may TikTok din po tayo.
Yan at yun na nga mga pre, no? Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated po kayo sa mga uploads natin. Okay? So, yun mga pre, no? Maraming salamat po sa mga bago nating subscribers dyan. Okay, so yun lang. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Bye-bye po, pansamantala.